ng ika-23 ng Abril ng taong 2006, isang lalaki na nasa edad na 20 ang nakatayo sa harap ng isang mataas na building na apartment. Ito ay si Kyiv sa Ukraine. Tila ba ito ay litong-lito at talaga naman na balisang-balisa. Kaya naman ang mga residente na nakakita sa binata ay agad tumawag ng kapulisan. Nilapitan ito ang isa sa mga pulis at nagtanong ito ng direksyon papunta sa lugar na wala naman. Kaya naman hiningian nila ito ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit tila ba nagulantang sila? Mayroong dalawang problema. Ang una, ang ID ng binata ay mula sa gobyerno ng Soviet Union. 1991 pa nang binuwag ang samahang ito. Ang ikalawang problema ay ayon na sa taon ng kapanganakan ng binatang kaharap niya. Ipinanganak ito ng taong 1932 pa. Ang 20 taong gulang na kaharap niya ay dapat 72 taong gulang na. Ikukwento ko sa inyo ang kwento ng mahiwaga na biyahero. Nang taong 2011, isang dokumentaryo ang ginawa mula sa Russia. Ito ay pinamagatan na ang Time Traveler. Tinalakay nito ang kwento ng lalaki na nagngangalang na si Sergei Pomarenko. Ang lalaking ito ay sinasabing manlalakbay ng nakaraan at hinaharap. Ayon sa mga naksaksi, itong si Pomarenko ay nakatayo sa harap ng isang mataas na building na apartment. Ito ay sa Kyiv sa Ukraine. Tila ba ito ay litong-lito at talaga namang balisang-balisa. Ang kasuotan nito ay tila ba bago naman, ngunit nauso ang mga damit na ito 50 taon na ang nakararaan. Tinatanong nito ang mga nakakasalubong niya kung papaano nga makararating sa lugar na tinatawag na ang Peshnaya. Ngunit niwala sa isang pinagtanungan niya ang nakaaalam sa lugar na hinahanap niya. Dito na nakuha ng binata ang atensyon ng 2 pulis na si Sergei Onepenko at ang kasama nito. Nang lapitan nila ang binata, sinabi nito sa kanila na kailangan niya na makarating sa lugar na tinatawag na ang Peshnaya. Kaya naman lito man, binigyan ng mga kapulisan ng mapa ang binata. Itinuro nito ang lugar na sinasabing kailangan niya na mapuntahan. Ngunit ayon sa mapa, ang lugar na sinasabi niya ay hindi isang distrito, kundi isa lamang itong tambakan ng basura. Dito na napansin ng pulis ni Sergei ang kasuotan ng binata. Bago man ito, ngunit 50 taon na wala ito sa uso. Kasama sa napansin ng pulis ay ang antigong kamera na mukha rin namang bago na nakasabit sa leeg ng nagugulumihanan na binata. Ngunit ang pinaka nakakuha ng atensyon ng 2 pulis ay nang ipakita nito ang ID sa kanila ng binata na kaharap nila. Ayon sa kanyang pagkakakinanlan o sa kanyang ID, itong si Sergei Ponomarenko ay pinanganak sa Kyiv ng taong 1932. Kaya naman ang panahon na kausap nila siya ay dapat ay 72 taong gulang na. Pero ang kaharap nila ay binata na hindi lalagpas sa 20 mga taong gulang ang itsura. Ito ay ang interview sa pulis na mismong nakausap nitong si Ponomarenko. Ang nakagulat sa akin ay ang papel na kanyang pagkakakilanlan. Ito ay may date ng taong 1958, pero ang papel ay bagong-bago. May litrato ito ng lalaking kaharap ko. Ngunit papaanong magiging siya itong taong ito? Unang inakala ko na ang taong ito ay wala sa kanyang sarili. Kaya naman kailangang madala ko siya sa espesyalista para sa may mga kalagayan na katulad niya. Isang psychiatrist ang kinakailangan niya. Walang magawa itong si Sergei Ponomarenko. Kung siya ay hindi sasama sa mga dalubhasa, ay aarestuhin siya dahil nga naman hindi nagtutugma ang sinasabi niya sa papel at mga dokumento na kanyang hawak. Kaya naman, nang dalhin na ito sa ospital, dito kinuha na ng video ang naganap sa kanya. Ngunit imbis na luminaw ay mas naging kakaiba pa ang naitalang pangyayari sa kanya. Sa CCTV kitang-kita na tila ba ito ay balisa ayon sa isa sa mga psychiatrist na nang dumating ito sa pasilidad ay mas lalo pa na ito ay nalito. Ito ay ang interview ng isa sa mga espesyalista na tumingin kay Ponomarenko. Natatandaan ko na panay ang tingin niya sa aking cellphone. Talaga namang tinititigan niya ito. Ayaw niyang bigay sa akin ang kanyang jacket, kahit pa ang kanyang kamera o kahit na ano pa na pag-aari na kanyang daladala.
Doon na pagtanto ko na mahihirapan ako sa isang ito. Kaya naman nagsimula ng tanungin ng espesyalista itong si Sergey Ponomarenko. Ayon sa kanya na ang huling natatandaan niya ay kausap lamang niya ang kanyang katipan na si Valentina Crush. Matapos nito ay kumuha sila ng mga litrato. Nang bigla na lamang na may kung anong kakaiba na lumitaw sa kalangitan, ito ay hugis dambana. At para daw mas malinaw niya ito na makita ay kinuhanan niya pa ito ng litrato. At saka sa isang iglap, siya ay nasa taong 2006 na. Nagduda ang doktor sa sinasabi ng pasyente na si Sergey. Sinabi nito na baka naman ito ay naghahalusinasyon lamang. Ngunit sa gulat niya, sinabi ng pasyente niya na si Sergey na may preba ako. Nandito sa aking kamera ang nakunan ko na litrato. Kaya naman kinuha ng doktor na si Kortikov ang kamera at ipinadevelop ang litrato na sinasabing magpapatunay na totoo ang sinasabi nitong si Ponomarenko. At dahil nga sobrang luma na ng kamera na hawak nitong si Sergey, kinailangan pa na maghanap ng eksperto upang mapadevelop ang sinasabing litrato na patunay nito. Doon nagulantang sila lalo sa kanila na natuklasan. Kuha ang mga litrato sa Kiev ng ika-1950s pa. Naroroon ang mga litrato ng isang dilag na kaedad nitong si Sergey. Pareho ang damit na suot ng kausap niya sa litrato na ipinadevelop nila. Ang pinakamatindi sa natuklasan nila ay ang tila ba UFO sa kalangitan. Katulad na lang ng sinasabi nitong si Sergey sa kanila. Matapos na makita ang litrato, isa pang interview ang isinagawa dito kay Sergey. Ito ay ng ika-25 ng Abril ng taong 2006. 2 araw matapos na una nila itong matagpuan na litong-lito. Sa record ng interview, sinabi nito na hindi ba totoo ang sinasabi ko sa inyo? Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa akin nangyari ang mga bagay na ito. Hindi ko alam ang dahilan at kung nasaan ako at kung bakit ako ay naririto. Pinapasok si Sergey sa isang silid para sa mga pasyente. Matapos noon ay hindi na siya muli pa na nakita pa. Sa investigasyon na isinagawa ng mga kapulisan, hindi maaari na ito ay makalabas. Imposible na ito ay makatakas. Makapalang bakal sa salid na kanyang kinaroroonan, sa bintana at maging sa pintuan. Sa CCTV hindi rito nakitang lumabas ng silid matapos nang ito ay pumasok na walang parang bula ang sinasabi nilang manlalakbay ng panahon o ang time traveler. Kaya naman gumawa ng malawakang pananaliksik ang mga otoridad sa tunay nga na pagkakakilanlan ng mahiwaga na biyaherong ito. Ito naman ang kinalabasan ng kanilang pag-iimbestiga. Kailangan pa nilang kalkalin ang record ng Soviet Union. Doon nakumpirma nila na mayroon ngang tao na nagngangalang na Sergey Ponomarenko. Tama ang detalye, ngunit ayon din mismo sa tala na ito ay nawala ng taong 1960. At dahil may litrato sila ng sinasabing katipan nitong si Ponomarenko, ay agad nila na pinuntahan ito. Tumambad sa kanila ang isang babae na nasa edad na lagpas na 70. Ayon sa kwento nitong si Valentina, na totoong nawala ang kanyang katipan ng taong 1958. Tandang-tanda daw nito, ni wala itong narinig pa mula sa kanya sa loob ng ilang mga araw. Ngunit bigla na rin daw na ito ay lumitaw. Dala ang kakaibang kwento para sa kanila. Dagdag ng lola na sa pagbabalik nito, alam daw nito ang hinaharap. Doon ito ay kinuwento na may mga baka bagong kagamitan sa hinaharap na ang tinatawag nila na ang cellphone. Mas nagulantang sila nang ipakita nitong si Valentina ang litrato na ibinigay sa kanya ni Sergey mula daw ito sa taong 2050. Sa litratong ito, tila ba ang syudad ng Kiev ay punong-puno na ng matataas na mga gusali. Ang gusaling ito ay wala pa ng taong 1958 at kahit pa ng taong 2006. Ayon kay Valentina, na huling nakita nito si Sergey ng taong 1970. Ngunit hindi na ito bumalik pang muli sa kanya. Mga katilagalog ko, napakaraming mga tao ang nagtangkang ipaliwanag ang kaganapang ito. Mula sa ID hanggang sa litrato, ayon sa gobyerno na imposibleng totoong naglalakbay ito dahil wala naman daw talagang time traveler sa mundo. Ngunit katulad ng dati, mga katinagalog ko, iiwan ko sa inyo ang pagpapasya patungkol sa kwentong ito. Ngunit kung kayo ang tatanungin, naniniwala po ba kayo na may kakayahan tayong tao na maglakbay sa nakaraan at maging sa hinaharap?
at ito ay itinatago lang ng mga nakatataas. Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.